Lumaki sa poder ng kanyang tiyahing si Tessa, ang dalagang si Yana. Dahil paslit pa lamang siya, nang pumanaw ang kanyang mga magulang sa isang car accident. Mula pagkabata, hindi niya na naranasan ang tunay na kalinga ng isang magulang, kundi puro hirap at kalupitan ng kanyang natikman mula sa kamay ng kanyang malupit na tiyahin. Sa isang maliit na paupahan sila naninirahan. Makitid, siksikan at halos wala ng espasyo para kay Yana. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusang dinanas niya, natutunan niyang magpakatatag at mangarap ng buhay na mas malaya, mas payapa at mas makatao kaysa sa impyernong kinalakhan niya. Yana, ano ba? Gumising ka na! Galit na sigaw ni Tessa, sabay hampas ng walis sa maliit na kama na hinihigaan ni Yana. Napapitlag si Yana mula sa kanyang mababaw na tulog. Malamig ang kama na kawayan kung saan siya nakahiga. May butas ang banig na kanyang sapin at ramdam niya ang lamig ng hangin na dumadaan sa siwang ng dingding. Agad siyang napabangon, kahit mabigat pa ang katawan mula sa buong araw na pagtatrabaho niya kahapon. Opo tiya, babangon na po ako. Halos pabulong pero nanginginig na sagot ng dalaga. Huwag kang tatamad-tamad dyan. Akala mo ba'y may silbi ka dito kung hindi ka magtatrabaho? Abay nakakakain ka lang dahil sa akin. At kung hindi dahil sa akin, malamang sa kalsada ka ngayon nakatira at namamalimos. Ang bawat salita ni Tessa ay parang palasong bumabaon sa dibdib ni Yana. Hindi na bago sa kanya ang sigaw, mura at pananakit ng tiyahin. Bata pa lamang siya, hindi niya na naranasan ng marinig na siya'y mahal. Ni maramdaman man lang ang lambing ng isang ina na sana ang kanyang tiyahin ang nagpupuno. Kung minsan, iniisip niyang sana, hindi na lang siya ipinanganak, kaysa araw-araw, mabuhay sa ganoong buhay na tila impyerno. Pagpunta niya sa kusina, agad siyang inabutan ni Tessa ng malaking batya ng maruruming damit. O heto, labahan mo ang lahat ng yan. Gusto ko bago magtanghali malinis na lahat. At pagkatapos pumunta ka sa kanto, dun ka muna tumulong kay Aling Minda sa tindahan ng ulam. Huwag kang kakain ha, hindi ka muna kakain hanggat wala kang naiuwing pera. Maliwanag ba? Sunod-sunod na utos ni Tessa. Sobrang paghihirap ang dinanas ni Yana kay Tessa. Ngunit hindi akalain ng dalaga na mas malupit pa ang gagawin nito sa kanya. Isang gabi, pinilit siya nitong sumama sa kanya at kapag hindi siya sumunod, masasaktan na naman siya. Kaya naman hindi man bukal sa loob, sumama na lamang ang dalaga. Tita, saan po ba tayo pupunta? Tsaka bakit parang ang ikli naman itong pinasuot niyo sa akin? Nagtatakang tanong ni Yana kay Tessa. Ang dami mong tanong! Sumunod ka na lang sa akin! Inis na tugon ni Tessa, kaya naman natahimik si Yana. Laking gulat ni Yana nang dalhin siya ng tiyahin sa isang lugar na madilim at nakita niya ang kalalakihan na may suot na maskara at iniaabot ang pera kay Tessa. Tita, ano pong nangyayari? Teka, bakit mo ako binibigay sa kanila? Bitiwan niyo ko! Ayoko dito! Sigaw ni Yana habang nagpupumiglas. Diyan ka na! Mas kailangan ko ang pera kaysa sayo. Sige na, kunin niyo na nga yan. Tugon ni Tessa at tumalikod. Si Yana naman, pinilit ng mga kalalakihan na ipasok sa loob ng itim na sasakyan. At dahil nagpupumiglas, sinuntok siya ng isa sa mga lalaki sa sikmura at may kung anong inispray sa kanyang ilong dahilan para mawalan siya ng malay. Nang magising si Yana, laking gulat niya dahil nasa isang stage na siya at napakaraming tao ang nakatingin sa kanya at halos karamihan, mga kalalakihan ang naroroon. Ladies and gentlemen, sigaw ng isang lalaking may mikropono. Narito ang isa sa pinakamagandang hiyas ngayong gabi. Bata, sariwa, berhen at walang kapintasan. The bidding is now open. Nanlaki ang mga mata ni Yana sa narinig. Napatingin siya sa kanyang sarili. Halos kita na ang kanyang kaluluwa sa suot niyang damit. Makapal ang kanyang make-up. At sa dami ng tao, nanginginig sa takot si Yana dahil hindi niya alam kung anong klaseng lugar yun. Akmang sisigaw ang dalaga nang biglang bumulong sa kanya ang isang lalaki. Huwag kang gagawa ng iskandalo. Binili ka na namin sa tiya mo kaya gagawin namin sa iyo kung anong gusto namin. Kaya manahimik ka dyan kung ayaw mong masaktan ulit. Bulong ng lalaki tinitigan sa mata si Yana. Natahimik ang dalaga at walang nagawa kundi ang mapayuko na lamang dahil sa takot na nararamdaman niya. 10 million! Sigaw ng isa.
15 million. Kontra ng iba hanggang sa tumayo ang isang matanda ngunit matikas pa ang pangangatawan. 20 million. Tumahimik bigla ang paligid. Wala nang nagtaas pa ng presyo sa loob ng 10 segundo. Sold, 20 million. Sa ating kagalang-galang na Don Ramon. Sigaw ng may hawak na mikropono. Agad hinila papunta sa matanda si Yana. Tila ba isang hayop na ibinenta. Dinala siya sa labas ng auction at pilit siyang pinapasakay sa mamahaling sasakyan. Sumama ka na bata. Ako nakabili sa iyo kaya dapat sundin mo ang mga utos ko. Wika ng matanda, malamig at mabigat ang boses. Ayoko! Bitiwan mo ko, wag! Tulungan niyo ko! Nagpupumiglas na sigaw ni Yana at halos himatayin siya sa takot. Nainisang matanda, itinaas ang kamay at handa ng manakit. Kapag hindi ka tumigil! Ngunit bago pa man dumapo ang kamao nito kay Yana, may malakas na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa paligid. Matatag, malalim at puno ng otoridad. 100 million. Ibigay mo sa akin ang babaeng yan. Name your price. Wika ng gwapong lalaki na may malamig na ekspresyon. Natahimik bigla ang paligid at si Yana, nanlaki ang mga mata. Hindi makapaniwala sa narinig niya. Nanginginig pa rin si Yana nang sumakay sila ng gwapong lalaki sa isang itim na kotse. Malamig ang hangin sa loob. Ngunit mas malamig pa rin ang kaba na dumadaloy sa kanyang dibdib. Tahimik silang dalawa. Tanging ugong ng makina ang naririnig. Hindi na napigilan ni Yana ang bigat ng kanyang loob. Sir, lilinawin ko lang po. Hindi ako bayarang babae. Wika ni Yana at garalgal ang kanyang boses. Ngunit matapang ang kanyang tingin habang pinipigilan ng luha. Sandaling tumingin ang lalaki sa kanya. Malamig ngunit diretso ang kanyang sagot sa dalaga. I know. Maikling wika ng lalaki. Mula sa backseat, kinuha ng lalaki ang kanyang coat. Itim, mabigat at inabot nito iyon kay Yana. Isuot mo. Masyadong maikli ang suot mo. Baka lamigin ka. Nag-aatubili man, dahan-dahang kinuha ni Yana ang coat na ibinalot sa kanyang katawan. Ramdam niya ang bigat nito, ngunit nakapagbigay iyon ng kakaibang init sa kanya. Salamat nga pala. Hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin dahil hindi naman niya alam ang pangalan ng lalaki. Drake ang pangalan ko. Maiksi at diretsong wika ni Drake. Sir Drake, salamat. Bahagyang nahihiyang sambit ni Yana. Magpapakilala pa sana siya, ngunit bago pa man niya masabi ang sariling pangalan, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Itinuon ni Drake ang mga mata sa kalsada at malamig ngunit maingat na nagsalita. Let's go somewhere safe. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yana nang huminto ang kotse sa harap ng isang hotel. Malayo sa amoy ng iskinita, sa alikabok ng kalsada at sa usok ng mga jeep. Ang lugar na iyon ay tila ibang mundo para kay Yana na lumaki sa isang simpleng pamumuhay. Maliwanag ang lugar, malamig ang simoy ng hangin at mabangong-mabango ang paligid. Sa unang pagkakataon, nakapasok si Yana sa isang lugar na ganoon kaganda. Habang nag-aasikaso si Drake sa front desk, nakatayo lang si Yana at naghihintay. May kaba sa dibdib ng dalaga. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala kay Drake o hindi. Pero wala na siyang mapupuntahan pa, lalo na't gabi na at umuulan pa. Pagbalik ni Drake sa kinaroroonan ni Yana, maiksi at malamig itong nagsambit. Isang kwarto na lang ang available. Saglit na natigilan si Yana. Isang kwarto? Nauutal na tanong ng dalaga at bahagya pa siyang napayakap sa kanyang sarili. Tumango lang si Drake. Walang emosyon sa muka. Don't worry, wala akong gagawing masama sa'yo. So don't be afraid. Wika ni Drake. Walang nagawa ang dalaga, kundi sumunod at sabay silang sumakay sa elevator paakyat. Tahimik lang silang dalawa. Tanging tunog ng elevator at pagtibok ng puso ni Yana ang naririnig niya. Pagpasok nila sa kwarto, napansin ni Yana ang malambot na kama, ang mga kortinang mamahalin at ang amoy ng bagong linis na silid. Hindi niya alam kung saan lulugar. Para siyang nahihilo sa lahat ng nangyayari. Para siyang natuwa sa lugar pero hindi rin mawala sa puso niya ang kaba. Magpahinga ka na, sabi ni Drake
habang inaalis ang coat kay Yana at isinabit iyon. May malamig pa rin itong tinig, ngunit sa mga mata ni Drake, kita ni Yana ang pagiging mabuti nitong tao. Makalipas ang ilang oras, nagpadala si Drake ng pagkain upang makakain sila ng dalaga. Bahagya namang nahiya si Yana. Ngunit dahil na rin sa pangangalam ng sikmura, hindi niya na napigilang lantakan ng pagkain sa kanyang harapan. Kumakain si Yana habang nakaupo sa gilid ng kama. Halos hindi niya mapigil ang sarili na mapangiti sa bawat subo. Tila ba iyon ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya sa buo niyang buhay. Tahimik lamang si Drake habang pinagmamasdan siya. Nakaupo ito sa upuan malapit sa bintana. Hawak ang cellphone. Ngunit paminsan-minsan napapatingin kay Yana. Kita niya ang hirap at gutom na pinagdaanan ng dalaga. Sa kabila ng malamig na pinapakita ni Drake sa dalaga, may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Pagkaraan ng ilang minuto, may kumatok sa pintuan. Isang room service attendant ang dumating. Dala-dala ang bote ng mamahaling wine at 2 baso. Maayos na inilapag iyon sa mesa bago tuluyang umalis. Napatingin si Yana tsaka bumaling kay Drake. "Wine?" tanong niya. Halata sa boses nito ang pagtataka. Tumayo si Drake, binuksan ang bote at nagsali ng alak sa 2 baso. Inabot niya ang isa kay Yana, ngunit umiling ito. "Hindi po ako umiinom." Mahinang sambit ng dalaga. Bahagyang tumango si Drake at saka nagturan. "Okay, ako na lang. Matulog ka na para makauwi ka rin bukas." Malamig, ngunit banayad na sagot ng binata. Tahimik lang si Yana sa loob ng ilang sandali. Hanggang sa bigla niyang kinuha ang baso ng alak mula kay Drake. Nagulat ang lalaki, lalo na nang makita niya ang excitement sa mata ni Yana. "Samahan na kita, kahit 1 baso lang, para man lang makabawi ako. Bilang pasasalamat ko sa iyo sa pagtulong mo sa akin." Mahinang tugon ng dalaga na bahagya pang nahiya. Bahagyang tumaas ang kilay ni Drake, ngunit hindi na siya tumutol. Umupo silang 2 sa mesa, magkatapat at sabay na nagtaas ng baso. "To surviving the night," maikling wika ni Drake. "Para sa bagong simula." Mahina namang dagdag ni Yana. Sabay nilang tinungga ang alak. Ramdam agad ni Yana ang init na dumaloy sa kanyang lalamunan. Bumaba hanggang sikmura at unti-unting nagpainit sa kanyang katawan. Hindi siya sanay na uminom ng alak, kaya mabilis siyang tinamaan. Ilang tagay pa ang lumipas. Mas naging maluwag ang pakiramdam ni Yana. Ang takot at pag-aalala na kanina'y bumabalot sa kanya, napalitan ng kakaibang tapang at bigat ng emosyon, hanggang sa hindi niya napigilang mapaiyak. Bumigat ang kanyang dibdib habang tuluyan ng bumuhos ang kanyang luha. Hindi niya maintindihan paano nagawa ng sariling tiyahin ng ipagkanulo siya. Ang taong inaasahan niyang magpoprotekta sa kanya, siya pa ang nagtulak sa kanya sa kapahamakan. Sa gitna ng pag-iyak, napatanong si Yana kay Drake kung wala ba talaga siyang halaga. Wala ba siyang karapatang maramdaman kung paano mahalin. Natigilan si Drake. Nakita niya kung gaano kabigat ang dinadala ni Yana. Isang babaeng na pinahirapan, iniwan at ipinagkanulo ng sariling dugo. Dahan-dahan siyang lumapit. Kinuha niya ang panyo at pinunasan ng luha ng dalaga. "You deserve better, Yana." Mababa at seryosong tinig ni Drake. "Hindi mo kasalanan ang lahat ng to. Hindi ikaw ang may mali, kundi ang mga taong hindi marunong magpahalaga sa'yo." Dagdag pa ni Drake. Umiyak si Yana at isinandal ang ulo niya sa balikat ni Drake. Tahimik siyang sinamahan ni Drake. Ilang minuto silang ganoon, hanggang sa unti-unti kumalma ang dalaga. Pag-angat niya ng muka, nagtagpo ang kanilang mga mata. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Malalim sila na nagkatitigan at ramdam nila pareho ang init ng alak at bigat ng emosyon, hanggang sa dahan-dahan, tila kusang naglapat ang kanilang mga labi papalapit at naglapat. Mainit dahan-dahan pero puno ng pagnanasa at sakit na matagal niya ng kinikimkim. "Sir Drake, ang sarap mong humalik." Mahinang bulong ni Yana. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, muli siyang hinalikan ng lalaki. Mas mariin at mas totoo. At sa gabing yon, dala ng kalasingan at pagnanasang maramdaman ng pagmamahal na matagal na ipinagkait sa dalaga,
may nangyari sa kanilang dalawa. Para kay Yana, yun ang unang gabi na nakaramdam siya ng pag-aalaga at paglalambing kahit hindi niya lubusang kilala ang lalaki. At para kay Drake, isang gabi iyon ng kapusukan. Madilim pa nang unti-unting dumilat si Yana. Mabigat ang ulo niya. Parang binibiyak ng dahil sa hangover. Napako ang tingin niya sa kisame ng hotel room bago niya tuluyang naalala ang lahat ng nangyari kagabi. Ang mga haplos, ang mga salitang binitiwan ni Drake, at ang init ng katawan nitong nakayakap sa kanya hanggang sa siya'y nakatulog. Agad siyang bumaling sa gilid ng kama, pero malamig ang espasyo at wala na si Drake sa kanyang tabi. Tumayo siya, pilit hinahanap kung nasa bahay ba ito o baka bumabalang. Ngunit isang maliit na sobre ang agad na tumambad sa bedside table niya. Kasama nito ang isang makapal na bungkus ng pera. Nanginginig ang kamay ni Yana habang binuksan ang sulat. Maikli lang ang nakasulat pero nabigla siya. I'm sorry for what happened. Use this money to start a new life. Pagbabasa ni Yana sa sulat, start a new life? Bulong niya sa sarili at nanginginig ang kanyang boses. So, gano'n na lang ako para sa kanya? Isang babae na binayaran niya pagkatapos ang kinin? Bulong ni Yana. Tumulo ang luha ni Yana. Pilit niyang pinupunasan pero hindi niya mapigilang maiyak. Ramdam niya ang bigat ng pagkakabagsak ng lahat ng pinangahawakan niya kagabi. Ang mga yakap, ang halik, ang titig na akala niya'y totoo. Ngunit lahat pala iyon ay kasinungalingan. Dahan-dahan niyang kinuha ang pera. Tinitigan niya iyon, mahigpit na hinawakan, hanggang sa halos mapunit ang sobre. Ang perang iyon ay kayang baguhin ang buhay niya. Pero kasabay nito, bawat perang hawak niya ay parang sampal na nagpapaalala kung gaano kababa ang tingin sa kanya ni Drake. Sa salamin, nakita niya ang sarili na may magulong buhok, mamula-mulang labi, at ang bakas ng gabing dumaan. Doon lang tuluyang bumigay si Yana. Napaupo siya sa sahig, humihikbi habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang tanong, bakit ako? Bakit sa ganitong paraan? Ngayon ay hawak niya na ang pera na maaari niyang gamitin para magbago ang kanyang buhay. Ano nang susunod kong gagawin? Saan ako magsisimula? Naguguluhang tanong ni Yana sa sarili. Malayo-layo na rin ang nilakad ni Yana bago niya nasilayan ng isang maliit na cafe sa dulo ng kalsada. Pinili niya iyon para makipagkita sa kaibigan, para hindi sila basta makilala ng kahit na sino, lalo na si Tessa. Nang makapasok, nakita ni Yana na nakaupo na sa isang sulok si Pia. Paglapit ni Yana, agad siyang sinalubong ng mahigpit na yakap. Yana, anong nangyari? Bakit bigla kang nag-text ng ganun? Tanong ni Pia. Halata sa boses nito ang pag-aalala. Humugot ng malalim na buntong hininga si Yana bago nagsimula. Isa-isa niyang ikinuwento ang lahat, kung paano siya ibinenta ng kanyang tiyahin, kung paano siya iniligtas ni Drake mula sa kamay ng isang matandang bumili sa kanya, at ang nangyari sa pagitan nila ng gabing yun, at higit sa lahat, ang pag-alis nito ng walang paalam. Iniwanan siya ng pera at isang maikling sulat. Habang nagsasalita siya, hindi mapigilan ni Pia na hawakan ng kamay ng kaibigan. Nang matapos si Yana, mariing tumango si Pia. Yana, huwag kang mag-alala. Nandito ko para sa'yo. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na to. Iyang pera, gamitin mo yan hindi para maalala si Drake, kundi para simulan muli ang buhay mo. Kaya mo to, kasama mo ko. Wika ni Pia. Nagyakapan ng magkaibigan at labis na nagpasalamat si Yana kay Pia dahil sa patuloy na pagtulong nito sa kanya sa oras ng kagipitan. Sa tulong ni Pia, unti-unting bumangon si Yana. Ginamit niya ang perang iniwan ni Drake para magsimula ng maliit na negosyo. Nagtayo siya ng isang maliit na karinderya. Noong una, nahirapan sila na mapaubos ang kanilang paninda, lalo na't baguhan lamang sila sa bagong lugar na napiling tirahan ni Yana. Pero sa paglipas ng mga araw, dahil na rin sa pagtutulungan ng magkaibigan at pagiging masipag at pagtsatsaga nila, nagkaroon sila ng mga suki, hanggang sa palagi silang dinudumog ng mga tao. Ngunit isang umaga, habang nag-aayos ng mga paninda, bigla na lamang nahilo at nagsuka si Yana. Magpahinga ka kaya muna, Yana. Gusto mo bang dalhin kita sa hospital? Nag-aalalang wika ni Pia sa kaibigan.
Hindi na. Ayos lang ako. Magpapahinga na lang muna ako. Ikaw munang bahala dito, Pia. Ayos lang ba? Sige na, wag mo na akong alalahanin. Mas mahalaga ang kapakanan mo. Wika ni Pia. Agad na nagpahinga si Yana sa kanilang bahay at doon niya napagtanto na 1 buwan na siyang hindi dinadatnan buhat ng may mangyari sa kanila ni Drake. Kinakabahan siya. Pilit niyang inalis sa isip ang posibilidad. Inisip niyang baka stress lang, baka pagod lang siya at baka dahil sa pagbabago ng kanyang lifestyle. Pero habang lumilipas sa mga araw, mas lalo siyang nababahala. Pia? Mahinang tawag niya habang nakaupo sila sa maliit na apartment na kanilang inuupahan. Delay ako. Simula pa nung gabi, may nangyari sa amin ni Drake. Wika ni Yana. Namilog ang mata ni Pia. Agad itong bumangon at kinuha ang kanyang bag. Hindi natin pwedeng ipagwalang bahala yan. Bibili tayo ng pregnancy test. Wika ni Pia. Hawak ni Yana ang PT sa loob ng banyo. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinihintay lumabas ang resulta. Parang ang bawat segundo, mabigat at ang tibok ng kanyang puso, bumibilis ng bumibilis. Paglabas niya, sumalubong sa kanyang naghihintay na si Pia na kabado rin. Anong resulta, Yana? Tahimik lang si Yana ng ilang sandali bago niya dahan-dahang iniangat ang PT. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata na tumingin sa kanyang kaibigan. 2 guhit, bulong niya sa garalgal na boses. Positive. Natigilan si Pia, hindi alam kung anong kanyang magiging reaksyon. Samantalang si Yana, malalim na napabuntong hininga at umiiyak na yumakap sa kaibigan. Mabigat ang mga araw na sumunod para kay Yana. Ang balitang nagdadalang tao siya ay tila isang bangungot at pangarap na sabay na dumating sa kanyang buhay. Bangungot dahil hindi niya alam kung paano niya bubuhayin ang kanyang magiging anak at pangarap dahil sa kabila ng lahat, may buhay na nabuo mula sa kanyang sinapupunan. Bawat araw, pilit niyang tinitiis ang hirap, walang tigil ang pagsusuka, walang humpay ang panghihina ng katawan. Madalas, si Pia ang nag-aalaga sa kanya, dinadalhan ng pagkain at inaalalayan sa mga araw na hindi na halos makabangon si Yana. Yana, kailangan mong maging malakas. Para yan sa baby mo. Paalala ni Pia habang pinapainom siya ng sabaw. Lumipas ang 9 na buwan na puno ng pagsubok at nang dumating ang oras ng kanyang panganganak, halos mamatay siya sa sakit at pagod. Ngunit sa huli, isang himala ang kanyang naranasan. Hindi 1 o 2, kundi 3 munting anghel ang iniluwal niya sa mundo. 2 lalaki at 1 babae. Triplets! Bulong ng doktor na may ngiti sa labi. Naluha si Yana habang niyayakap ang kanyang 3 mga anghel. Hailey, ikaw ang prinsesa ko. Yuan at Yuri, kayo naman ang mga prinsipe ko. Mahina niyang sambit. Mula noon, lahat ng hirap at gutom ay tiniis niya alang-alang sa mga anak niya. Lumipas ang 8 taon, mabilis lumaki ang mga bata. Ang tahanan ni Yana ay tila laging puno ng tawanan at saya. Sa kabila ng payak na pamumuhay, minahal niya ng buong puso ang kanyang 3 anak. Nanay, tignan mo! Sigaw ni Yuan habang hawak ang ginuhit na bahay gamit ang Crayola. Nanay, ako naman! Sabad ni Yuri na nagpakitang gilas ng kanyang laruan. Ngunit si Hailey, ang nag-iisang babae sa triplets, madalas ay nasa gilid lamang, maputla, mahina at inuubo. Si Hailey ang pinakamadaling dapuan ng sakit. Sa tuwing magkakaroon ito ng lagnat, agad silang nagtutungong mag-ina sa hospital. Unti-unti, nauubos ang ipon ni Yana dahil sa pagiging sakitin ni Hailey. Ang pera mula sa naiwang kapital para sa karinderiya, naubos ng sunod-sunod na hospital bills hanggang sa isang araw. Tuluyan ang nalugi ang kanilang karinderiya. Makakaraos din tayo, Yana. May awa ang Diyos at hindi rin kita iiwan. Para saan pa na naging magkaibigan tayo? Wika ni Pia. Gaya ng sinabi ng kaibigan, hindi sumuko si Yana. Ginawa niyang inspirasyon ng kanyang mga anak para magpatuloy sa buhay. Kaya kahit hirap, nagsimulang maglako si Yana ng lutong ulam sa kalsada. Hindi na siya ang nagluluto dahil wala na siyang puhunan. Sa halip,
Kumukuha siya ng mga ulam mula sa tindahan ng kaibigan ni Pia at saka niya inilalako sa mga manggagawa, sa mga dati niyang suki at kahit saan siya makarating. Samantala ang kanyang mga anak ay pumasok sa eskwela at tinutulungan siya ni Pia sa pag-aalaga sa mga ito. Hanggang isang araw, sa gitna ng tirik na araw, nakarating sa isang construction site si Yana. Dito, nakilala niya ang isang engineer. "Miss, akin na ang 3 ulam para sa mga kasama ko rin." Mahinahong wika ng lalaki. Nang itaas ni Yana ang kanyang paningin, bumungad sa kanya ang isang matipuno, may kayumangging balat, pawisan, ngunit may matamis ng ngiti na lalaki. "Salamat po kuya." Wika ni Yana, sabay abot ng 3 ulam. Ngumiti ito at sabay abot ng bayad na sobra pa sa halaga ng kanyang paninda. "Engineer ako dito. Ako nga pala si Piolo. Simula ngayon, sa'yo na ako bibili ng ulam at ganoon rin ang mga kasama ko dito sa site." Wika ni Piolo. "Maraming salamat po kung ganoon." Wika ni Yana. Hindi na malaya ni Yana na napangiti rin siya. At sa kabila ng lahat ng pagod at hirap, hindi pa rin siya pinabayaan ng Panginoon. Mabilis na naging malapit si Yana kay Piolo dahil mabait ito at magaan kausap. Halos araw-araw kapag may dala si Yana na paninda sa construction site, si Piolo ang unang lumalapit sa kanya para bumili. Hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa mga kasamahan niya. Kaya naman, hindi na nahihirapan si Yana na mapaubos ang kanyang mga paninda. Unti-unti, naging magaan ang loob ni Yana sa binata. Hindi siya gaya ng iba, hindi mapanghusga at hindi nanlalamang. Nang maging magkaibigan si Yana at Piolo, ay paminsan-minsan dumadalaw ito sa kanilang bahay at nagdadala pa ng pasalubong sa triplets. Isang araw, habang binibilang ni Yana ang maliit na kinita, biglang nagsalita si Piolo. "Alam mo Yana, napapansin ko, sobrang hirap mo sa paglalako ng ulam. Maghapon kang naglalako tapos maliit lang ang kinikita mo. Gusto mo ba magtrabaho na lang bilang maid sa kapatid ko? Sakto, naghahanap siya ng masipag at mapagkakatiwalaang maid. Mas makakabuti yon kaysa maglako at kakarampot lang ang kita mo." Wika ni Piolo. Natigilan si Yana. "Maid? Sa kapatid mo?" "Oo, hindi mo na kailangan mag-alala sa pagkain na tirahan. Sagot na ng kapatid ko yun. Makakasama mo pa rin ang mga anak mo." Wika ni Piolo at seryoso ang tono. Matagal na nag-isip si Yana, pero alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Ubus na ang kanyang ipon at lagi pang may sakit si Hailey. Kung tutuusin, mas malaking tulong kung tatanggapin niya ang alok ni Piolo. "Kung ganun, pumapayag ako Piolo, salamat sa tiwala." Ani Yana. Isang linggo ang lumipas. Kinakabahan si Yana habang nakatayo sa harap ng malaking bahay. Mamahalin ang disenyo, halatang pagmamay-ari ng isang mayaman at makapangyarihang tao. "Handa ka na ba?" tanong ni Piolo. Ngumiti ito para pakalmahin si Yana. Tumangulang si Yana. Mahigpit na hawak ang kamay ni Hailey habang nasa gilid niya sina Yuan at Yuri. Pagpasok nila sa loob, tahimik ang paligid, elegante ang bawat sulok, hanggang sa dumating ang isang pamilyar na figura. Matangkad, matikas at may malamig na presensya. Ngumiti si Piolo at lumingon kay Yana. "Yana, this is my brother." Saglit siyang tumigil bago ipinakilala ang kapatid. "Drake." Nanlaki ang mga mata ni Yana. Parang biglang tumigil ang oras. At sa unang pagkakataon, mula noong gabing yun, muli silang nagtagpo. Ang lalaking nagligtas, umangkin at nang iwan sa kanya, ngayon ay nasa harapan na niya muli. Nanigas si Yana sa kinatatayuan niya. Ang tibok ng puso niya ay sobrang bilis. Lalo na nang tuluyan siyang harapin ng lalaking ilang taon ng laman ng kanya mga bangungot at alaala. Matalim na tinitigan siya ni Drake. Tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila bago ito nagsalita. "You look familiar." Malamig ngunit may halong pagtatakang wika ni Drake. Napakagatlabi si Yana. Pilit pinipigilan ang nanginginig niyang tinig. "Talaga sir? Ngayon lang naman po tayo nagkita. Baka iba yung iniisip ninyo." Pagsisinungaling ni Yana at pilit kinalma ang sarili. Napangunahan si Yana ng takot nang muli niyang makaharap si Drake. Kaya naman, sa halip na sabihin ng totoo, nagsinungaling siya sa lalaki.
Sandali siyang tinitigan ni Drake, ngunit makalipas ang ilang segundo, umiwas ito ng tingin. "You're right." Malamig nitong tugon, sabay harap nito kay Piolo. "Kuya, ikaw nang bahala sa kanya. I'm too busy. Guide her." At bago pa makasagot si Piolo o makapagsalita si Yana, mabilis nang lumakad si Drake palayo. Iniwan sila sa gitna ng malawak at marangyang sala. Ramdam ni Yana ang bigat sa kanyang dibdib. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nakaligtas siya sa pagkakataong yun, ngunit hanggang kailan? "Yana?" Tawag ni Piolo sa kanya at hinaplos ang balikat niya matapos umalis ni Drake. "Huwag kang kabahan, hindi naman mahirap ang trabaho mo rito. Gagawin mo lang ang tungkulin bilang maid. Maglilinis, mag-aayos at tutulong sa mga gawain dito. Tsaka may kasama ka naman dito na makakatuwang mo sa trabaho. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan na mapabayaan ka o ang mga anak mo." Pagpapatuloy ni Piolo na may ngiti sa labi, tumango si Yana kahit nananatiling mabigat ang kanyang dibdib. "Salamat, Piolo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi mo ko inalok ng trabaho." Ngumiti si Piolo. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Alam ko namang masipag at matyaga ka. Kailangan ni Drake ng taong ganun. Tsaka gusto ko ring mapadali kahit papaano ang buhay ninyong mag-iina." Matapos ang maikling paliwanag, dinala sila ni Piolo sa likod ng mansyon. Doon ay isang maliit ngunit maaliwalas na bahay ang bumungad sa kanila. May sariling bakuran, may bubong na matibay at sapat ang espasyo para sa 4 na tao. "Dito kayo maninirahan," sabi ni Piolo. "Hindi man ito kasing laki ng mansyon, pero ligtas at kumpleto na rin sa kailangan ninyo." Namangha si Yuan at Yuri, sabay takbong pumasok sa loob. "Wow, may kama!" Tuwang-tuwang sigaw ni Yuan. "May mesa pa oh!" Dagdag naman ni Yuri. Samantalang si Hailey, tahimik lang na nakahawak sa kamay ng ina. Pagod at mahina. Ngumiti si Yana. Pinunasan ng luha sa gilid ng mata. "Salamat talaga, Piolo." Ngumiti ang binata tsaka tumingin sa mga bata. "Maiwan ko muna kayo. Have some rest with your kids. Bukas magsisimula na ang trabaho mo." "Oo, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan sa tulong mo sa amin." Tugon ni Yana. "Wala yon. Basta para sa'yo." Tipid, ngunit taus-pusong sagot ni Piolo. Pagkatapos nun, iniwan na sila sa kanilang bagong tahanan, habang si Yana muling napaupo at niyakap ang 3 anak. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng konting ginhawa. Kinabukasan, nagsimula na ang bagong buhay ni Yana bilang maid sa mansyon. Maaga siyang nagising. Iniwan ang mga bata sa piling ni Pia na pinapunta niya sa bago nilang tahanan. "Pia, ikaw na munang bahala sa kanila habang nagtatrabaho ako ha. Ayokong maiwan sila dito kahit nalikod lang to ng mansyon." Wika ni Yana. "Walang problema, Yana, ako nang bahala. Basta ikaw, ingatan mo ang sarili mo dyan." Tumango lang si Yana at nagsimula na sa pagtatrabaho sa mansyon. Ginawa niya ang lahat ng sinabi sa kanya ni Piolo at ang itinuro sa kanya ng mga kasamahan niyang mga katulong. Ngunit kahit gaano siya kasipag at kaingat, hindi niya maiwasang maramdaman ang malamig na presensya ni Drake. Hindi ito pala salita, ngunit tuwing makakasalubong niya, ramdam niya ang mabigat na titig nito. Parang lagi siya nitong pinagmamasdan, kaya naman todo ang iwas ni Yana. Isang araw, habang naglilinis siya ng bulwagan, biglang humahangos na dumating ang isa sa mga kasamahan niyang katulong. "Yana, bilis! Si Hailey hinimatay! Kailangan natin siyang dalhin sa hospital!" Parang gumuho ang mundo ni Yana sa narinig niya. "Hailey? Diyos ko!" Narinig din iyon ni Drake. Walang pag-aalinlangan. Agad itong kumilos. Kinuha ang susi ng sasakyan at sinabing, "Halika bilis, ako na magdadala sa inyo." Mabilis ang mga pangyayari. Ilang minuto lang, nakarating sila sa hospital. Si Hailey ay agad na ipinasok sa ER, habang si Yana hindi mapakali sa labas. Hawak ang sariling dibdib na parang sasabog sa kaba. Lumapit si Pia at agad siyang hinila palayo. "Yana?" Mahina ngunit mariin itong tawag. "Yan ba ang amo mo?" Tanong ni Pia. Napakagat-labi si Yana habang nanginginig ang tinig, ngunit pabulong na sumagot.
Oo, siya si Sir Drake. Nanlaki ang mga mata ni Pia. Halos hindi makapaniwala. Drake? As in yung guy na nakabuntis sa'yo? Gulantang na tanong ni Pia. Hinaan mo nga ang boses mo, Pia. Awat ni Yana. Pilit kinakalma ang sarili kahit nanginginig ang tuhod niya sa kaba. Oo, siya yun. Hindi ko lang nasabi sa'yo dahil nasa poder nila kami. Ayokong may makaalam ng totoo. Isa pa mukhang hindi niya na rin naman ako kilala. Napabuntong hininga si Pia at muling nagsalita. Gaano ka ka-sure na hindi ka niya nakikilala? Biglang tanong ni Pia. Pia, ilang taon na ang lumipas. Nag-mature na ang itsura ko kaya posible na hindi niya ako nakilala. Tsaka para saan pa na makilala niya ako? Eh di ba nga, nag-iwan siya ng pera nung araw na yun at iniwan niya ako? Mariing umiling si Pia at hinawakan nito ang balikat ni Yana. Pero Yana, ito na ang pagkakataon mo para ipakilala sa mga anak mo kung sino ang tunay nilang ama at kailangang malaman ni Drake ang totoo. Bago pa nakasagot si Yana, isang malamig ngunit matigas na tinig ang sumingit mula sa likuran nila. Anong katotohanan ang dapat kong malaman? Nanlaki ang mga mata ni Yana at Pia. Dahan-dahan silang lumingon at nandoon si Drake, nakatayo, malamig ang tingin ngunit bakas ng kuryosidad sa kanyang muka. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Miss Yana, tawag ng doktor. Agad na lumapit si Yana habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Dok, kamusta po ang anak ko? Huminga ng malalim ang doktor bago ito nagsalita. Kailangan ng pasyente ng bone marrow transplant. Ang kondisyon niya, tinatawag na aplastic anemia. Mahina ang bone marrow niya at hindi nakakagawa ng sapat na dugo. Kailangan natin ng agarang donor na magmamatch sa kanya. Paliwanag ng doktor. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Yana. Ako, Dok, gawin niyo na po ang test sa akin. Ako na. Gagawin ko ang lahat, gumaling lang ang anak ko. Umiiyak na wika ni Yana. Mabilis na isinagawa ang test. Ngunit makalipas ang ilang oras, bumalik ang doktor at dumiretso sa kanya. Miss Yana, I'm sorry. Hindi kayo compatible. Kailangan natin ng ibang donor sa lalong madaling panahon. Sambit ng doktor. Nanlumo si Yana sa kanyang narinig at halos hindi na makapagsalita pa. Pero paano, Dok? Hindi siya pwedeng maghintay ng matagal. Pakiusap, gawin niyo lahat para gumaling ang anak ko. Umiiyak na pakiusap ni Yana. Ginagawa po namin lahat ng paraan upang makahanap ng angkop na bone marrow match para sa pasyente. Gayunpaman, kakailanganin din po namin ang inyong pakikipagtulungan. Mainam kung makakatulong din po kayo sa paghahanap ng posibleng donor upang maisagawa agad ang kinakailangang operasyon. Nais ko rin pong itanong, may ama po ba ang bata? Maaari rin po natin siyang isailalim sa pagsusuri tulad ninyo. At may posibilidad na siya ay mag-match. Sa ngayon po kailangan kong maging tapat. Napakababa lamang. Mga humigit kumulang 5% ang tsansang makahanap ng angkop na donor sa pamamagitan ng public registry. Marami rin po ang pasyenteng nangangailangan ng parehong uri ng transplant. Kaya habang nagpapatuloy kami sa aming proseso, malaking tulong kung makakahanap din kayo ng ibang potensyal na donor. Paliwanag ng doktor kay Yana. Napaupo na lamang sa sulok si Yana at hindi niya alam ang gagawin. Ilang sandali ang lumipas. Lumapit si Drake kay Yana. I need to go. May emergency sa company. Call me kapag may kailangan kayo. Malamig nitong sabi bago tumalikod. Baka sa mata ni Drake ang pag-aalala. Ngunit hindi na iyon napansin ni Yana dahil halos madurog ang puso niya sa kalagayan ng anak niya. Matapos ang ilang oras, si Pia ang naiwan sa hospital habang si Yana napilitang umuwi sa mansyon upang makapagbihis, makapagpahinga kahit papaano at asikasuhin ang dalawa pa niyang anak. Sa pagdating niya, nadatnan niya si Piolo na naghihintay sa sala. Yana, bungad nito at baka sa boses ni Piolo ang pag-aalala. Nalaman ko ang nangyari mula kay Drake. Don't worry, gagaling din si Hailey. Tutulungan kita na makahanap ng donor. Sambit ni Piolo. Hindi na napigilan ni Yana ang pagtulo ng kanyang luha. Napasandal siya kay Piolo. Hinayaan ang sarili na maiyak sa balikat ng binata. Piolo, natatakot ako. Baka mawala siya sa akin. Umiiyak na wika ni Yana. Shh! Marahang haplos nito sa buhok niya. Hindi mangyayari yan.
Hindi kita pababayaan. Mariing wika ni Piolo. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, narinig nila ang pagbukas ng pintuan. Napatigil silang dalawa at nang lingunin nila, nandoon si Drake. Hindi ito nagsalita. Ngunit malamig ang tingin na nakatuon sa kanilang dalawa bago tuluyang lumabas at hindi man lang sinabi ang kanyang pakay. Kinabukasan, bumalik agad si Yana sa hospital kasama niya si Piolo. Yana, I'll be the donor. Subukan lang natin. Mariin itong sabi. Walang ibang mas mahalaga sa akin kundi ang buhay ni Hailey. Dahil alam kong buhay mo ang iyong mga anak. Dagdag pa ni Piolo. Ngunit bago pa man makasagot si Yana, dumating si Pia. Mugto ang kanyang mga mata, ngunit nakangiti itong nagturan. Hindi na kailangan, Sir Piolo. Meron nang naging donor si Hailey. Nasa operating room na siya ngayon. Nagulat si Yana. Ano? Sino? Nagtataka at sabay na tanong ni Yana at Piolo. Matapos ang ilang oras ng pagkabalisa at paghihintay, lumabas na rin ang doktor mula sa operating room. Agad na sinalubong siya ni Yana at ni Pia. Kapwa nanginginig at halos hindi makahinga sa kaba. Dok, kamusta na po ang anak ko? Garalagal na tanong ni Yana. Nakangiting tumugon ng doktor sa kanya. Stable na po ang kondisyon ng anak niyo. Naging matagumpay ang bone marrow transplant at ligtas na siyang makaka-recover. Tuluyan nang bumigay ang emosyon ni Yana. Napasubsob siya sa balikat ni Pia. Humahagulgol dahil sa tuwa. Salamat sa Diyos. Ligtas na si Hailey, salamat. Umiiyak na wika ni Yana. Ngunit kahit puno ng tuwa, hindi pa rin mapigilan ni Yana ang tanungin ng doktor tungkol sa donor. Pinahid niya ang luha at muling lumapit. Dok, kung maaari lang po, sino po ang donor? Gusto ko sanang personal na magpasalamat. Wika ni Yana. Naging seryoso ang ekspresyon ng doktor. Tumikhim ito bago maingat na sumagot. Pasensya na po, Miss Yana. Hindi ko maaaring ibahagi ang pagkakakilanlan ng donor. Yun po ang gusto ng mismong nag-donate. Confidential po yun ayon sa medical ethics at sa kahilingan ng donor. Sa ngayon po ang mahalaga, na isalba ang buhay ng inyong anak. Paliwanag ng doktor. Parang may kumurot sa dibdib ni Yana nang marinig ang sinambit ng doktor. Pero Dok, Miss Yana, mariin ngunit magalang na putol ng doktor. Sana po'y maunawaan ninyo. Hindi lahat ng donor ay nais makilala. At kung ito man ang desisyon ng nag-donate, marapat lamang na respetuhin natin. Wala siyang nagawa kundi ang tumango. Bagamat mabigat ang katanungan sa kanyang puso kung sino ang nag-donate sa kanyang anak. Lumapit si Pia, hinawakan ng kamay niya. Ni ako, hindi ko rin alam kung sino, hindi ko nakita. Sinabi na lang bigla na may donor na raw si Hailey. Tapos nang dumating ako, nasa operating room na si Hailey. Wika ni Pia. Lumipas ang mga linggo, tuluyang bumuti ang kalagayan ni Hailey at pinayagan na rin itong makauwi. Sa pag-uwi nilang mag-iina, para kay Yana, yun na ang pinakamalaking biyaya. Samantala sa kabilang banda, nalaman na lamang ni Yana mula sa mga kapwa katulong na mayroong out-of-town meeting si Drake kaya't ilang linggo na itong hindi uuwi. Hindi naman na nag-usisa pa si Yana dahil mas itinuon niya ang pansin sa pag-aalaga sa anak niya. Pagbalik ni Yana sa mansyon para muling magtrabaho, hindi niya inaasahan ng bagong pagsubok na sasalubong sa kanya. Sa sala, nakita niya ang isang babaeng elegante na nakaupo. Makinis ang balat, mamahalin ang kasuotan, at ang tindig para bang isang model. Nang makita nito si Yana, agad nitong sinipat siya mula ulo hanggang paa na para bang minamaliit. And you are? Ngayon lang kita nakita dito. Biglang wika ng babae kay Yana. Bago pa makasagot si Yana, si Drake mismo ang nagsalita. Malamig at diretsahan. She's a maid here. Oh, I see. Ang babaeng ngumiti ng matamis, ngunit ramdam ang pagmamataas. Tumayo ito at iniabot ang kamay na may mamahaling singsing. Anyways, I am Agatha Sanchez, Drake's fiancée, and I'm here to take care of him. Nanlaki ang mga mata ni Yana. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig sa kanyang narinig. Ang puso niya'y kumirot dahil may parte ng puso niya ang umaasang may pag-asa pa silang dalawa. Magandang araw po, ma'am.
Magalang na wika ni Yana. Sige na, gawin mo na ang work mo. And besides, ako nang bahala sa kanya. I am here to take care of him. Wika ni Agatha at agad na yumapo sa braso ni Drake. Tumango na lamang si Yana bilang tugon at iniwan ng dalawa sa sala. Ngunit sa mga sumunod na araw, tila may kakaibang nangyari. Unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Drake kay Yana. Hindi na ito gaanong masungit sa kanya. Sa halip, may mga pagkakataong nakikita niya itong lumalapit sa mga anak niya. Nakikipaglaro, nakikipag-usap at minsan pa nga, siya mismong naghahatid ng pagkain sa bahay nila Yana. Isang hapon, nadatnan ni Yana si Drake sa hardin. Nakikipaghabulan kina Hailey, Yuan at Yuri. Ang tatlo'y humahagik-gik habang si Drake ay nakangiti. Daddy! Daddy, ang bilis mo! Sigaw ni Yuri sabay tawa. Natigilan si Yana sa narinig at agad niyang nilapitan ang kanyang anak. Yuri, hindi siya ang daddy niyo. Bulong niya. Kinabahan na baka kung anong isipin ni Drake sa pagtawag ng bata na daddy sa kanya. Ngunit hindi nagalit si Drake. Sa halip, tinawag siya nito. Yana, halika. Sumama ka sa amin. Mamaya mo na tapusin ang trabaho mo. Tingnan mo, ang sesay ng mga anak mo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May kakaibang init sa titig ni Drake at ilang segundo tila sila lamang ang tao sa paligid. Ngunit mabilis na umiwas si Yana at nakipaglaro sa kanyang mga anak. Yon ang unang beses na para bang naramdaman ni Yana na nabuo ang kanilang pamilya. Kahit na alam niyang tila malabong mangyari ang bagay na iyon dahil ikakasal na sa iba si Drake. Nang mapagod ang mga bata sa pakikipaglaro, umuwi na ang mga ito't bumalik naman sa kanyang trabaho si Yana. Pagsapit ng gabi, habang naguhugas si Yana ng pinggan, biglang lumapit sa kanya si Drake at kinuha ang baso mula sa kamay niya. Hayaan mo na akong tapusin to. Mahinang sabi nito na may kakaibang lambing at nakatitig pa sa mata niya. Magpahinga ka na. Ako nang bahala rito. Napatitig rin si Yana kay Drake at sa loob ng ilang sandali, muntik nang maglapat ang kanilang mga labi. Ngunit mabilis siyang umiwas at ganoon na rin si Drake. Ngunit hindi nakaligtas sa paningin ni Agatha ang kakaibang relasyon ng dalawa. Napansin niya ang bawat tinginan, bawat lambingan ng kilos at bawat ngiti ni Drake kapag kasama si Yana at ang mga bata. Kaya't sinimulan niyang pahirapan si Yana. Pinapagawa niya ito ng mahihirap na trabaho. Pinapahiya sa harap ng ibang katulong at binabantayan ng bawat kilos nito na parang kriminal. Isang beses, hindi na napigilan ni Yana ang sarili at agad na kinumpronta si Agatha. Kung galit ka sa akin, sabihin mo ng diretso. Huwag mo na akong pahirapan ng ganito. Nagtaas ng kilay si Agatha at mataray na sinagot si Yana. Oh please, hindi ko kailangang magsayang ng oras sa isang katulong na gaya mo. Pero tandaan mo to, Yana. Huwag mong akitin o lalandiin si Drake dahil akin siya. Maliwanag ba? Wika ni Agatha na may pagbabanta sa boses. Matapang na tumingin si Yana sa babae at hindi nagpatalo. Wala akong balak na agawin ng kahit sino, Miss Sanchez. Pero tandaan mo rin, hindi mo ko kayang apak-apakan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Parehong matalim at parehong hindi papatalo sa isa't isa. Isang gabi sa kanilang bahay, tahimik na nag-uusap sina Yana at Pia. Yana, hanggang kailan mo itatago ang totoo? Kailangang malaman ni Drake na siya ang ama ng triplets. Mariin na wika ni Pia. Napatigil si Yana at napalunok. Hindi ko alam, Pia. Natatakot ako. Kapag nalaman niya baka mawala lahat. Baka pati mga bata kunin sa akin. At ano pang saysay na malaman ni Sir Drake na siya ang ama ng mga anak ko kung ikakasal na siya kay... Bago pa man matapos ang sasabihin ni Yana, isang tinig na malamig ngunit malinaw ang nagpatigil sa kanya. What? Parehong napalingon sina Yana at Pia. Nakita nilang nakatayo sa may pintuan si Piolo at seryoso ang ekspresyon. Si Drake ang ama ng mga bata? Napahawak si Yana sa kanyang bibig dahil sa gulat. Samantalang si Pia, natigilan din, hindi alam kung ano ang sasabihin. Anong sinabi mo, Yana? Anak ni Drake ang triplets? Gulantang na tanong ni Piolo. Napatitig si Yana kay Piolo, bakas ang kaba at takot sa kanyang mga mata.
Mali ang narinig mo, Piolo. Mahinang sambit ni Yana. Pilit pinapakalma ang kanyang boses at sinubukan niyang itago ang katotohanan sa lalaki. Umiling si Piolo, seryoso at mariin ang boses na sumagot. Don't lie to me, Yana. Narinig ko, si Drake ang ama ng mga bata. Tama ba ako? Napayuko si Yana. Mariing pinisil ang kanyang mga palad at nanginginig dahil sa kaba. Piolo, sa hardin na lang tayo mag-usap, please. Pagdating nila sa hardin, madilim ang paligid maliban sa liwanag ng buwan. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila ba sumasabay sa bigat ng sitwasyon. Huminga ng malalim si Yana bago nagsalita. Totoo, si Drake na ang ama ng mga anak ko. Pero hindi ko sinabi kasi hindi pa ako handa. Natatakot ako malaman niya at baka ilayo niya ang mga bata sa akin. Nagtagal ng ilang segundo ang katahimikan bago muling nagsalita si Piolo ng mahinahon. Yana, I know your fear, but Drake deserves to know the truth. He has the right to know. Agad na umiling si Yana. Hindi pa ako handa, Piolo. Hindi pa ngayon. Hindi ko pa kayang harapin kung anong pwedeng mangyari kapag nalaman niya. Lumapit si Piolo at marahang hinawakan ng balikat ni Yana. I respect you, Yana, but listen to me. My brother needs to know before it's too late. And there's something else you need to know. Nag-angat ng tingin si Yana at nagtatakang tumingin kay Piolo. Anong dapat kong malaman? Huminga ng malalim si Piolo. It was Drake. He was the bone marrow donor for Hailey. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Yana. Hindi niya alam kung anong kanyang magiging reaksyon sa kanyang nalaman. Ano? Si Drake? Tumango si Piolo. Yes. He didn't want you to know. But I can't let you stay in the dark. You should talk to him, Yana. Thank him. And more than that. Tumigil si Piolo at tumingin ng diretso sa kanya. Mariin at puno ng emosyon. You should tell him the truth before he marries Agatha. Because he doesn't love her. I know my brother. There's something between you and him. Maybe he didn't recognize you yet. But the bond between the triplets, he can never ignore it. Honestly, I like you, Yana. Pero alam at ramdam kong hanggang kaibigan lang ang may susukli mo sa akin at nirerespeto ko yun. Natigilan si Yana. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang ang puso niya naguguluhan sa mga dapat niyang gawin. Pakiramdam ni Yana sasabog ang kanyang puso sa bilis ng mga pangyayari. Lumipas sa mga araw matapos malaman ni Piolo ang totoo, sinikap ni Yana na umiwas kay Drake. Ganoon rin kay Piolo. Tuwing lumalapit si Drake sa mga bata, nagkukunwaring abala sa gawaing bahay si Yana. Tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, mabilis niya itong iniiwasan. Ngunit sa kabila ng lahat, mas lalo namang lumalapit si Drake sa triplets. Nagiging mas malambing, mas entresado, at mas nakikihalubilo ito sa tatlong bata. Samantalang si Piolo naman, napansin ang pag-iwas sa kanya ni Yana. Kaya naman sinabihan niya ito. You can't hide it forever, pero hayaan mo na kita na makapag-isip. Wika ni Piolo kay Yana. Hindi nakaimik si Yana dahil sa sinabi ni Piolo. Hindi siya mapakalit, hindi niya alam kung ano bang dapat niyang gawin. Hanggang isang araw, habang nagkukulitan si Yana at ang kanyang mga anak, biglang dumating si Drake. Mabilis na lumapit ang tatlong bata sa lalaki at nakipaglaro. Nakita ni Yana ang saya sa mata ng mga anak. Ngunit muling nakaramdam ng takot si Yana. Sir, baka mahuli kayo sa trabaho. Mahinang paalala ni Yana kay Drake. Ngunit simpleng ngiti lang ang isinagot ni Drake sa kanya. They make me feel at peace. I don't mind being late. Look how happy they are. Wika ni Drake. At doon lalo pang tumindi ang kaba sa dibdib ni Yana. Nakokonsensya man siya dahil para bang inaalisan niya ang kanyang mga anak ng karapatan na makasama ang kanilang tunay na ama. Ngunit mas nangingibabaw ang takot sa puso ni Yana. Isang gabi lasing si Drake. Amoy alak pa nang lumapit ito kay Yana. Habang siya'y nagliligpit sa kusina. Mabigat ang mga mata nito. Ngunit matalim ang tingin at seryoso ang boses. Iniiwasan mo ba ako, Yana? Malamig ngunit ramdam ni Yana na may kirot sa boses nito. Nagulat si Yana. Sir, umiiwas lang ako sa gulo. Ikakasal ka na kay Miss Agatha. Mariing tugon ni Yana.
Hindi na natapos pa ni Yana ang kanyang sasabihin dahil biglang hinawakan ni Drake ang kanyang braso at hinila siya palapit. Hindi na rin siya nakatanggi nang bigla itong yumuko at siilin siya ng halik. Mabilis, mariin, ngunit puno ng emosyon na tila ba matagal na nitong kinikimkim. Pagkabitiw, dumaan ang ilang segundo ng katahimikan bago nagsalita si Drake. Lasing ngunit totoo ang bawat salita. I don't know what it is about you, but every time I see you, my heart beats faster. I feel like I've known you for a long time, and somehow, I feel a strong connection with your kids. Yana, I think I'm in love with you. Diretsong sambit ni Drake habang nakatitig sa mga mata ni Yana. Natulala si Yana. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Bago pa man siya makasagot, bumagsak si Drake sa balikat niya at nakatulog dahil sa kalasingan. Sa mismong sandaling yun, lumabas si Piolo mula sa dilim. Tahimik itong nakamasid at malalim ang titig kay Yana. You love him too, Yana. I can feel it. So before it's too late, admit the truth. Wika ni Piolo. Nanlumo si Yana. Hindi alam ang isasagot habang nanginginig ang kanyang mga labi. Matapos sabihin ni Piolo ang mga katagang yun, kinuha niya ang kapatid at dinala sa silid nito. Samantala si Yana naman, buong gabi ay inisip niya ang mga nangyari, maging ang sinabi ng magkapatid. Pakiramdam niya, sasabog ang kanyang puso sa dami ng mga nangyayari. Kinabukasan, napagpasyahan ni Yana na sabihin ng totoo. Nakahanda na siyang kausapin si Drake. Ngunit sa paglapit niya sa silid nito, hindi sinasadyang narinig niya ang mabigat na usapan nito at ni Agatha. Drake, the wedding is in 2 weeks. We need to finalize. Agatha, stop. Malamig na wika ni Drake. I can't marry you anymore. Napatigil si Yana. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang narinig. What? Halos pasigaw na reaksyon ni Agatha. Matatag na sumagot si Drake. Because Yana's kids, they are mine. They are my children and I don't love you. Nagulat si Yana. Natigilan siya at napapaisip kung paano nalaman ni Drake ang totoo. Galit na bumaba si Agatha mula sa hagdanan. Nag-aapoy ang kanyang mga mata nang makita niya si Yana sa sala. You! Singhal nito at mabilis na lumapit. Akmang ilalapat na nito ang kamay para sampalin si Yana. Ngunit bago pa man niya masaktan si Yana, agad na dumating si Drake. Malamig ang tinig nito at kita sa mata ni Drake ang galit. Hinawakan niyang kamay ni Agatha at pinigilan. Huwag mo siyang sasaktan. Galit na sigaw ni Drake na umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nabigla si Agatha at inis na bumaling kay Drake. Drake, how could you defend her? I'm your fiancé. May karapatan akong... Gigil na sigaw ni Agatha, ngunit hindi na siya pinatapos ni Drake. Mahigpit na hinila siya nito at mariing sinabi, You were never my fiancé, Agatha. Malamig ngunit mariin ang boses ni Drake habang mariing hawak ang pulso ng babae upang pigilan itong saktan si Yana. Ang titig niya ay matalim. Don't fool yourself into thinking this was ever about love. Our so-called engagement was nothing more than an arrangement. One built on lies, greed and convenience. I never gave you my heart because my heart was never yours to begin with. Sunod-sunod na tura ni Drake. Nanginginig sa galit si Agatha. Pilit kumakawala sa pagkakahawak ni Drake at nais niyang saktan si Yana. Drake, how could you say that to me after all? Everyone knows we're supposed to be together. Ani Agatha ngunit pinutol siya agad ni Drake at ang boses nito ay mas lalong lumakas. No, it ends here tonight. You will never again touch her, insult her, or come near my children. From this moment on, you and I are done. Walk away while you still can. Because if you try to hurt Yana again, you'll see a side of me you'll never forget. Tura ni Drake na may pagbabanta kay Agatha. Kinaladkad niya si Agatha palayo at iniabot sa kanyang mga tauhan ng walang pag-aalinlangan. Take her out. She has no place in this house anymore. Nagwawala at nagsisisigaw si Agatha habang inilalabas siya ng mga tauhan ni Drake. Ngunit wala na siyang nagawa dahil si Drake na mismo ang nagpalayas sa kanya. Natulala si Yana sa kanyang nasaksihan, nanginginig at tuluyan na siyang napaiyak. Lumapit siya kay Drake
Hawak-hawak ang kanyang dibdib at garalgal na nagsalita. Paano mo nalaman ang totoo? I'm sorry. Sorry kung tinago ko sa iyo ang totoo. Please, Drake, huwag mong ilalayo ang mga bata sa akin. Please, huwag mo silang kunin sa akin. Hindi ko kayang mawalay sa akin ang mga anak ko. Umiiyak na wika ni Yana. Agad siyang niyakap ni Drake at kalmado itong nagsalita. Never, Yana. I won't take them away from you. Ikaw ang ina nila. I will never hurt you again, promise. Wika ni Drake at mahigpit na niyakap si Yana. Pero paano mo nalaman? Sinabi ba sa'yo ni Piolo ang totoo? Nanginginig na tanong ni Yana. Humigpit pa ang yakap ni Drake kay Yana bago ito marahang nagsalita. Nagsimula ako magduda noong naging donor ako kay Hailey. Secretly, I asked for DNA test. It confirmed what my heart already knew. I am their father. At narinig ko rin ang usapan ninyo ni Piolo sa hardin. Di ko lang sinabi agad. I wanted to end everything with Agatha first. I wanted to do things right this time. Tuluyang bumigay si Yana. Humagulgol siya sa dibdib ng lalaking minsang nang iwan sa kanya at ngayon muling bumabalik. Ilang araw ang lumipas, pinalipat ni Drake si Yana at ang mga bata sa mismong mansyon. Wala nang pagtatago at wala na ang takot sa puso ni Yana dahil sinigurado ni Drake na hindi niya ilalayo ang mga bata kay Yana. Nang makalipat sa mansyon, sinabi rin ni Yana ang totoo sa triplets at tuwang-tuwa ang mga ito dahil sa wakas nakilala na nila ang kanilang ama. At sa isang marangyang party na inihanda ni Drake, ipinakilala niya sa lahat ang mga anak nila ni Yana. These children, matatag na sabi ni Drake na may ngiti sa labi habang nasa tabi niya ang triplets. They are my children, my flesh and blood. From this day on, I demand that everyone treat them with the respect they rightfully deserve. And Yana, she is not just their mother. She is my one true love. Proud na wika ni Drake sa harap ng maraming tao. Tahimik ang lahat, tila hindi makapaniwala. Ngunit wala ni isang mga has na kumontra. Sa tabi ng stage, halos maluha si Yana habang pinagmamasdan si Drake na buong tapang silang ipinakilala sa lahat. Pagkatapos ng party, lumapit si Drake kay Yana. I'm sorry for not recognizing you before, for letting you suffer alone. But I promise, I'll make it up to you, Yana. To you and to our children. Seryosong wika ni Drake, sabay halik sa noo ni Yana. Hindi napigilan ni Yana ang mapangiti sa kabila ng luha. Masaya ako dahil buo na ang pamilya natin at pasensya na kung tinago ko ang totoo sa iyo, Drake. Mangiyak-ngiyak na wika ni Yana. At least, destiny still found a way. Nakangiting wika naman ni Drake. Lumapit si Piolo sa kanila na may ngiti sa labi. Malungkot man siya dahil nabigo siyang makuha ang puso ni Yana. Ngunit masaya siya para sa kanyang kapatid at kay Yana. Thank you, kuya, sabi ni Drake sabay tapik sa balikat. Because of you, I found my way back to them. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nagbago ang lahat. Hindi na malamig at tahimik ang mansyon. Sa halip, bawat sulok ay puno ng tawanan at ingay ng mga bata na nagbigay ng kulay sa paligid. Unti-unti araw-araw, pinatunayan ni Drake na kaya niyang bumawi, hindi sa salita kundi sa gawa. Tuwing umaga, siya ang unang nagigising, siya ang naghahanda ng almusal, siya ang nag-aayos ng baon ng mga bata. Minsan, nahuhuli siya ni Yana sa kusina. Nakaputing apron at may harina sa pisngi habang nagtatangkang magluto ng hotcakes na kadalasan ay medyo sunog. At sa tuwing tatawa ang mga bata at magsasabing, Daddy, it's crunchy. Mas lalo lang nagsusumikap si Drake na bumawi sa mga ito. Sa tuwing uuwi si Drake mula sa trabaho, hindi na siya dumediretso sa opisina niya sa mansyon. Ang una niyang ginagawa, hanapin ang mga anak. Nakikipagkulitan siya, nakikipaghabulan sa sala. Si Yana naman, kahit tahimik, ramdam niya ang pagbabago. Nagsimula siyang magtiwala muli. Unti-unti, araw-araw, nakikita niya kung paano pinahahalagahan ni Drake ang kanilang mga anak at maging siya. May isang gabi na hindi niya malilimutan. Malakas ang ulan, kumikidlat at natakot ang mga bata. Agad na pinuntahan ni Drake ang kwarto nila.
At sa halip na pagalitan, niyakap niya ang tatlo. Kumanta siya ng lalabay at unti-unting natahimik ang mga triplets. At nang tuluyan silang makatulog, napatitig si Yana sa kanya mula sa pintuan. Doon niya nakita ang Drake na handang maging ama, handang maging asawa at higit sa lahat, handang buuin ang kanilang pamilya. Sa paglipas ng mga araw, tuluyang lumambot ang puso ni Yana. "Higher, Daddy! Higher!" sigaw ni Yuri at kita sa mga mata nito ang ligaya. Nasa hardin ng mga to, masayang nakikipaglaro si Drake sa triplets at naghahanda naman ng merienda si Yana. "Huwag masyadong mataas!" sigaw ni Yana mula sa veranda. Nakangiti habang hawak ang tray ng juice at cookies. Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala pero nangingibabaw ang saya at pagmamahal. Tumawa si Drake tsaka hinila ng bahagya pababa ang swing. "See, your mom is always worried about you triplets." Biro niya pero puno ng lambing ang boses. "We're strong like Daddy!" Sabay-sabay na sigaw ng triplets, sabay tawa. Si Yana ay inilapag ang tray na may pagkain sa mesa at naupo. Pinagmamasdan niya ang kanyang mag-aama. Dama niya ang katahimikan na hindi dulot ng kawalan, kundi ng kabuuan. Ito ang matagal niyang pinapangarap noon. Hindi ang mga mararangyang bagay, kundi simpleng buhay na may buong pamilya. Ilang sandali, lumapit si Drake at umupo sa tabi niya. Marahan niyang hinawakan ng kamay ni Yana. Ipinaparamdam nito na hinding-hindi na siya aalis pa. "You know," bulong niya habang nakatingin sa mga bata, "I used to think something was missing in my life. Now I know it was you. It was them. This is where I belong." Wika ni Drake kay Yana. Hindi na nakasagot si Yana. Tanging ngiti lamang ang naisukli niya. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang iyon ang pinakamatamis na katotohanan. Maya-maya, dumating si Piolo. Bit-bit ang gitara. Walang paalam, nagsimula itong tumugtog ng masayang kanta. Agad na sumabay ang triplets. Kumakanta at sumasayaw habang nakahawak sa kamay ng kanilang ama. Maya-maya, dumating din si Pia na tumabi kay Yana. Nakangiting pinagmamasdan ng mga batang masasaya kasama ang kanilang ama at tito. Hanggang isang gabi, nagkaroon ng simpleng salo-salo ang pamilya. Nakaupo sila sa mahabang mesa. Nasa gitna ang nilutong adobo ni Yana, habang si Drake abala sa pagsalok ng kanin para sa mga bata. "Daddy, more rice!" sigaw ni Yuan. Wait. Natatawang sagot ni Drake habang sinusubukang pagsabayin ng 3 mangkok. Nagkulitan ng triplets. Nagtatawanan si Piolo at si Pia sa kabilang dulo ng mesa. At si Yana, tahimik lang na masayang nakatingin sa kanila. Habang pinagmamasdan niya ang lahat, napahinto siya. Noon lang niya talaga naramdaman, hindi siya nag-iisa. Hindi na siya ang babaeng pinagkaitan ng pagmamahal ng pamilya. Sa harap niya ay mga taong mahalaga sa kanya. Mga taong handang ipaglaban at mahalin siya ng buong puso. Napatingin siya kay Drake. Nahuli siya nitong nakatitig. Ngumiti ito. Marahang inabot ang kamay niya sa ilalim ng mesa at pinisilyon. "Thank you," bulong ni Yana. Halos pabulong lang pero sapat para marinig ni Drake. "For what?" tanong nito na nakataas ang kilay. "Dahil pinili mo kami. Nagstay ka sa tabi namin at hindi ka sumuko." Tumigil si Drake sandali tsaka ngumiti ng matamis. "There was never another choice, Yana. It will always be you. It will always be them." At doon, sa gitna ng tawanan ng mga bata, sa halakhak ni Piolo at Pia at sa init ng tahanan, naramdaman ni Yana na buo siya. Wala nang kulang, wala nang dapat hanapin. Sa kanyang puso, alam niyang ito na ang blessing na matagal niyang hinihintay. At sa gabing yon, habang sabay-sabay silang naghahapunan, may isang bagay na malinaw kay Yana. Ang tahanan para sa kanya ay hindi mansyon, hindi kayamanan, kundi ang mga taong nakapaligid sa kanya. At ngayon sa wakas, hawak na niya ang pinaka-precious na bagay, ang kanyang buong pamilya.